Ang tanging maririnig sa loob ng maluwag na condominium unit ay ang paulit-ulit na tunog ng basang-basahan na kinukuskos sa makintab na sahig. Pagod na, napabuntong hininga si Isabela. Naramdaman niya ang pagod hindi lang sa kanyang mga braso, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. "Bilisan mo naman dyan, Belle." Ang malamig na boses ng kanyang asawang si Vincent ang bumasag sa katahimikan. Nakatayo ito sa may pintuan, suot ang isang mamahaling suit na tila nang iinsulto sa luma at kupas na duster na suot niya. Amoy na amoy niya ang pabango nito, isang pabango na nagkakahalaga ng kalahati ng buwan ng gastusin nila sa bahay. Hindi siya umimik, pinigalang niya ang basahan sa timba at nagpatuloy sa paglilinis. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Vincent, puno ng pagkainis. "Pupunta ako sa isang mahalagang meeting. Siguraduhin mong malinis ang bahay pagbalik ko. Ayokong madatnan na para kang basahan, na para bang iyan na lang ang silbi mo dito." Napahigpit ang hawak ni Belle sa basahan. Bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Lumapit ito sa kanya. Inaasahan ni Belle ang isang halik kahit sa pisngi man lang, isang alaala ng dating tamis. Ngunit sa halip, dumukot ito ng isang lukot na 1,000 piso mula sa wallet. Hindi ito iniabot sa kanyang kamay. Hinayaan ni Vincent na mahulog ang pera sa basang sahig sa tabi mismo ng kanyang mga paa. "Bumili ka ng mas matinong damit," utos nito, na may kasamang pangungutya sa boses. "Nakakahiya ka." Iyon ang huling sinabi nito bago tumalikod at tuluyang lumabas ng pinto. Ang marahan na pagsara ng pinto ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Naiwan siyang nakatitig sa basang pera na nakalapat sa sahig. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa mismong mukha ni Jose Abad Santos. Dahan-dahan, pinulot niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit nang marinig niya ang tunog ng elevator sa labas na nagsara at tuluyang umalis, isang kakaibang pagbabago ang nangyari. Ang dating nakayukong mga balikat ni Isabela ay dahan-dahang tumuwid. Ang dating mapungay at malungkot niyang mga mata ay unti-unting tumalim, naging matalas at puno ng kalkulasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, hindi gamit ang likod ng kanyang palad na parang isang aping asawa, kundi gamit ang dulo ng kanyang daliri na parang isang sundalong pinupunasan ang isang maliit na dumi. Tumayo siya. Ang bawat galaw niya ay nagbago. Wala na ang mabagal at pagod na kilos ng isang may bahay. Pinalitan ito ng tiyak at disiplinadong postura ng isang taong sanay sa panganib. Naglakad siya papunta sa kanilang walk-in closet. Sa likod ng mga nakasabit na mamahaling damit ni Vincent, may isang bahagi ng dingding na mukhang ordinaryo. Ngunit nang pinindot niya ang isang maliit at halos hindi mapansing bukol sa kahoy, isang panel ang dahan-dahang bumukas. Sa loob, hindi mga damit o alahas ang nakatago, kundi isang high-tech na communication device, isang maliit na laptop, at isang secure hard drive. Isinuot niya ang isang maliit na headset. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng pighati, ngayon ay seryoso at walang emosyon. "Colonel Isabela Ramos reporting." Bulong niya sa maliit na mikropono. Ang boses niya ay matatag at profesional, malayong-malayo sa mahinang boses na narinig ni Vincent kanina. May sumagot na isang boses sa kabilang linya, digital at halos walang kasarian. "Go ahead, Colonel. Target has left the premises, heading to Makati as scheduled. Any new intel?" Tanong ng boses. Tatatawagin niyang si Phoenix. "Negative. But I have the audio recording from his phone call last night." Iplinay ni Isabela ang isang audio file. Narinig niya ulit ang boses ni Vincent. Ngunit ngayon, hindi na ito ang asawa niya. Ito ang target niya. "Siguraduhin niyong walang sabit ang pagdating ng cargo," sabi ni Vincent sa recording. "Lahat ng transaksyon, idaan sa karaniwang proseso. Ang Makati Conference ang magiging
pinakamalaking deal natin. Kapag nakuha natin yon, kontrolado na natin ang lahat. Pinatay ni Isabela ang recording. Napapikit siya. Ang cargo na yon. Ang Makati Conference. Ilang buwan na niya itong sinusubaybayan. Ilang buwan na siyang nagpapanggap na isang talunang asawa para lang maprotektahan ang isang misyon na mas malaki pa sa sakit na nararamdaman niya. "Good work, Colonel," sabi ni Phoenix. "Keep monitoring. The conference is in 2 weeks. Kailangan natin ng matibay na ebidensya bago siya gumawa ng kanyang final move." "Understood," sagot ni Isabela. "One more thing, Colonel." May pag-aalangan sa boses ni Phoenix. "Our intelligence confirms na ang partner niya sa deal na ito, ang taong lagi niyang kasama, makikipagkita ulit sa kanya mamayang gabi." "Sino?" tanong ni Isabela. Kahit alam na niya sa puso niya ang sagot, nagkaroon ng isang sandaling katahimikan. "Si Alisa Cruz." Sa pagkarinig ng pangalang iyon, naramdaman ni Isabela ang pagkirot sa kanyang dibdib. Mas masakit pa kaysa sa mga salitang binitawan ni Vincent kanina. Dahil si Alisa Cruz ay hindi lang isang kasosyo sa negosyo. Siya ang babaeng laging laman ng mga balita, kasama ni Vincent. Ang babaeng maganda, matalino, at matagumpay. Ang babaeng kabaligtaran niya sa lahat ng bagay. Ang babaeng dahilan kung bakit ang asawa niya ay isa na lang estranghero. At ngayon, siya rin ay isang mahalagang bahagi ng kanyang misyon. "Colonel Ramos, are you there?" tanong ni Phoenix. Huminga ng malalim si Isabela, itinutulak ang personal na sakit sa pinakamalalim na sulok ng kanyang pagkatao. "Copy that, Phoenix," sagot niya. Ang kanyang boses ay muling naging kasing lamig ng bakal. "I'm on it." Ang kapihan ni Aling Rosa ay isang lugar na tila hindi pinapansin ng oras. Ang amoy ng bagong giling na kape ay nakahalo sa hangin, kasama ng matamis na samyo ng mga bagong lutong pandesal. Ang mga dingding na gawa sa kahoy ay puno ng mga lumang litrato, at ang mga mesa ay may mga bakas ng daan-daang tasa ng kapeng na ipatong sa mga ito sa loob ng maraming taon. Para kay Isabela, ang bawat sulok ng lugar na ito ay isang alaala. Pinili niya ang isang mesa sa pinakadulo kung saan tanaw niya ang pinto at ang bintana. Isang ugali ng isang profesional na hindi niya maiwasan. Nakasuot siya ng isang simpleng blusa at pantalon, at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Sa unang tingin, isa lang siyang ordinaryong babae na nagpapalipas ng oras. Ilang minuto siyang tahimik na naghintay, humihigop sa kanyang kapeng barako. Pagkatapos ng eksaktong 10 minuto, isang lalaking nakasombrero at salamin ang pumasok. Hindi sila nagtinginan. Umorder ito ng kape. Umupo sa isang mesa, malapit sa pinto, at inilapag ang isang dyaryo bago nagsimulang magbasa. Iyon ang hudyat. Matapos ang 2 pang minuto, tumayo ang lalaki at umalis, ngunit naiwan ang dyaryo sa mesa. Kalmado, tumayo si Isabela. Nagpunta sa counter para magbayad, at sa kanyang paglalakad pabalik, dumaan siya sa mesa kung saan naiwan ang dyaryo. Sa isang mabilis at sanay na kilos, kinuha niya ito. Hindi iyon kahina-hinala. Isang simpleng pagpulot lang ng isang dyaryong naiwan. Bumalik siya sa kanyang upuan. Sa loob ng nakatuping dyaryo, naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay. Isang USB flash drive. Maliit na napangiti si Isabela. Tagumpay ang unang bahagi. Kailangan na lang niyang maghintay ng ilang minuto pa bago umalis para hindi maging halata. Habang naghihintay, napadako ang tingin niya sa mesa sa tapat niya. Walang nakaupo. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw na malinaw ang imahe ng isang nakangiting Vincent. Mga 5 taon na ang nakalipas. Flashback. Nakatambak ang mga libro at reviewer sa mesa sa pagitan nila. Si Isabela, na noon ay isang kadete pa lang, ay halos matumba na sa pagod at antok. Naghahanda siya para sa kanyang final exam para maging opisyal. "Kaya mo pa, Belle?" tanong ng Vincent ng nakaraan.
Ang boses nito ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Umiling siya. Pagod na ako, Vince. Pakiramdam ko sasabog na ang utak ko. Tumawa ito ng mahina. Maya-maya, tumayo ito at bumalik na may dalang isang mainit na plato ng adobo at kanin. Kumain ka muna. Luto ko yan. Napatingin si Belle sa kanya. Sa lalaking naka-apron pa noon habang nagluluto para sa kanya. Ang lalaking sinusuportahan ang pangarap niyang maging sundalo. Salamat, Vince. Wala yon, sabi nito. Hinahawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Para sa future general ng buhay ko. End of flashback. Napapikit si Isabela, sinusubukang itaboy ang alaala, ngunit tila may sariling isip ang kanyang puso. Muli, dinala siya nito sa parehong kapihan, sa parehong mesa, ngunit sa ibang panahon. Flashback. Araw ng kanilang 3 anibersaryo. Walang mga libro. Tanging silang dalawa lang. Belle, sabi ni Vincent. Seryoso ang mukha nito. Kinuha nito ang kanyang 2 kamay at hinawakan ng mahigpit. Alam kong pareho nating tatahakin ang isang mahirap na landas. Ang mundo ng militar, puno ito ng kapangyarihan, ng ambisyon. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Pero ipangako mo sa akin, ipangako natin sa isa't isa na hinding-hindi tayo babaguhin ng kahit anong posisyon o kapangyarihan. Tayo pa rin to sa huli. Pangako, Vince, sagot niya habang tumutulo ang luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, lumuhod si Vincent de Leon at naglabas ng isang maliit na kahon. Will you marry me, Isabela Ramos? End of flashback. Isang malakas na pagbagsak ng tasa sa kabilang mesa ang nagpabalik kay Isabela sa kasalukuyan. Bigla niyang naramdaman ang pagkirot sa kanyang dibdib. Ang pangako. Ang mga pangakong napako. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Para aliwin ang sarili, nagbukas siya ng isang news website. At doon, sa mismong front page, isang malaking larawan ang sumalubong sa kanya. Si Vincent de Leon, nakangiti ng malapad, habang inaalalayan si Alisa Cruz sa pagbaba mula sa isang mamahaling sasakyan. Ang caption, Business Tycoon Alisa Cruz and AFP's rising star Vincent de Leon, a power couple in the making. Napahigpit ang hawak ni Isabela sa diaryong naglalaman ng USB. Halos mayupi ang papel sa kanyang palad. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Vincent kay Alisa. Ang parehong pagtingin na ibinibigay nito sa kanya noon sa kapihang ito. Tumayo siya. Wala nang dahilan para manatili pa. Ang matamis na amoy ng kape ay tila naging mapait. Pagdating sa kanyang sasakyan, isang lumang kotse na bahagi ng kanyang pagbabalat kayo, inilabas niya ang isang maliit at heavily encrypted na laptop. Isinaksak niya ang USB. Pagkatapos mag-type ng ilang komplikadong password, isang folder ang bumukas. Nag-iisang file lang ang laman nito. Ang pangalan ng file, Emga Kalansay. Skeletons. Binuksan niya ito. Isang listahan ng mga pekeng pangalan ng kumpanya ang lumabas, mga numero ng bank account sa ibang bansa, at mga petsa ng transaksyon. Ito na ang ebidensyang hinahanap niya. Ngunit sa pinakailalim ng listahan, may isang pangalan na nakasulat. Hindi ito pangalan ng kumpanya. Pangalan ito ng isang tao na may katabing petsa ng pagkamatay. Trungwi Marco Cruz. Kumunot ang noo ni Isabela. Pamilyar ang pangalan, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito narinig. Bago pa niya masuri ng maigi, isang alert ang lumabas sa kanyang screen. Isang secure message mula kay Phoenix. Abort mission. Your cover may be compromised. Go dark. Now. Hindi pa man niya lubusang naiintindihan ang mensahe. Isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa likuran ng kanyang sasakyan. Sa kanyang side mirror, nakita niya ang 2 lalaking nakaitim na mabilis na papalapit. Walang panahon para sa gulat. Walang segundo para sa takot. Sa sandaling nakita ni Isabela ang mga lalaki sa kanyang side mirror,
Ang kanyang katawan ay kumilos ng kusa. Ang pagsasanay ng maraming taon ang kumuha ng kontrol. Binuhay niya ang makina. Sa isang iglap, ang luma at mukhang inosenteng kotse ay umungol na parang isang hayop na nagising. Mabilis niyang inatras ang sasakyan, kasabay ng malakas na pagpihit ng manibela. Ang gulong sa likuran ay umikit sa semento. Lumilikha ng nakabibinging tunog at makapal na usok. Ang dalawang lalaki ay nagulat sa biglaang kilos. Tumalon sila palayo habang ang likuran ng kotse ni Belle ay bumangga sa gilid ng kanilang itim na sasakyan. Hindi siya tumigil. Mabilis niyang inilagay sa drive ang kambyo at pinaharurot ang sasakyan pasulong papalayo sa eskinita. Narinig niya ang sigaw ng mga lalaki sa kanyang likuran. Sa kanyang rearview mirror, nakita niyang sumakay na rin ang mga ito sa kanilang sasakyan at nagsimulang humabol. Isang car chase. Sa gitna ng abalang kalsada ng Quezon City. Phoenix, may buntot ako. Mabilis niyang sabi sa kanyang comms device habang matalim ang tingin sa daan. Iniiwasan ang mga jeepney at tricycle. Dalawang hostiles, black sedan, walang plaka. Namo-monitor ka namin, Colonel. Sagot ng kalmadong boses ni Phoenix. Huwag kang babalik sa safe house, iligaw mo sila. Papunta na ang support, pero malayo pa sila. Hindi ko na kailangan ng support, sagot ni Belle. Ang kanyang boses ay malamig. Lumiko siya ng biglaan sa isang masikip na kalye, isang lugar na alam niyang hindi kabisado ng mga hindi taga roon. Ang mga pader ay halos 1 pulgada na lang ang layo sa kanyang mga side mirror. Ang itim na sedan ay nahirapang sumunod. Ito ang kanyang teritoryo. Paglabas sa eskinita, pumasok siya sa isang palengke. Ang mga tao ay nagulat. Nagsitakbuhan sa gilid habang ang kotse niya ay dumadaan. Bumabangga sa mga nakaharang na paninda. Sa likod niya, ang humahabol na sasakyan ay napilitang bumagal dahil sa dami ng tao. Iyon na ang pagkakataon niya. Pinaharurot niya ang sasakyan, lumiko sa 3 pangkanto at pumasok sa isang underground parking ng isang lumang gusali. Pinatay niya ang makina at lahat ng ilaw. Nagtago siya sa dilim. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagdaan ng itim na sedan sa labas. Humaharurot, patuloy sa paghahanap na wala na sila sa paningin niya. Huminga siya ng malalim. Ang adrenaline ay unti-unti nang nawawala at ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nagsisimula ng lumitaw. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang buhok na nakapusod, ang simpleng blusa. Sino ang mag-aakala na ang babaeng ito ay kayang gawin ang mga bagay na yon? Iyon mismo ang punto ng kanyang pagbabalatkayo. Matapos ang 1 oras, nang sigurado na siyang ligtas, nagmaneho siya papunta sa isang bagong lokasyon, isang maliit na apartment na ibinigay sa kanya bilang secondary safe house. Pagpasok niya, diretso siya sa banyo at nagsuka. Ang reaksyon ng kanyang katawan sa tensyon. Nang gabing iyon, habang sinusuri niya ang mga data mula sa USB, biglang tumawag si Vincent. Ilang linggo na silang hindi nag-uusap sa telepono. Nagulat siya. "Belle," sabi nito sa kabilang linya. Walang emosyon. "May pupuntahan tayong dinner, isang military gala. Maging handa ka ng 7:00. Susunduin kita." "Vincent, bakit?" Nagawa niyang itanong. "Dahil asawa pa rin kita sa papel," sagot nito. May diin sa salitang papel. "At kailangan kong ipakita sa lahat na maayos ang lahat. Huwag kang magsuot ng basahan. Mag-ayos ka." Pagkatapos ay ibinaba na nito ang tawag. Kinuntak niya si Phoenix. "Pinapapunta ako ni Vincent sa isang military gala." "Alam namin, Colonel," sagot ni Phoenix. Konektado ang nangyari kanina. Naghihinala na ang mga kasabwat niya. Kailangan niyang ipakita na normal ang lahat sa buhay niya, na ang asawa niya ay isa pa ring ordinaryong may bahay. This is a test. Kailangan mong gampanan ang papel mo ng perpekto. This is a direct order. Go to that party. Understood, sagot ni Belle.
kahit na ang puso niya ay parang pinipiga. 7:00 ng gabi, dumating si Vincent. Suot ni Belle ang isang simpleng itim na bestida, ang pinakamatinong damit na pag-aari niya. Hindi man lang siya tiningnan ni Vincent. Ang biyahe papunta sa hotel ay puno ng nakabibinging katahimikan. Pagpasok nila sa Grand Ballroom, lahat ng mata ay napunta sa kanila. O mas tamang sabihin, kay Vincent. Giningitian siya ng mga general, kinakamayan siya ng mga politiko, at si Belle ay isang anino lamang sa kanyang tabi. Maya-maya, isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Dumating na si Alisa Cruz. Nakasuot ito ng isang makinang na pulang gown na bumagay sa kanyang kumpiyansa. Naglakad ito papalapit sa kanila. "Vincent, darling," bati ni Alisa na may matamis ng ngiti. Hinalikan nito si Vincent sa pisngi. "Alisa, I'm glad you could make it," sabi ni Vincent. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. "By the way, this is my wife, Isabella." Humarap si Alisa kay Belle. Inilahad nito ang kamay. "It's a pleasure to finally meet you." Walang pagpipilian si Belle kundi abutin ang kamay nito. Ngunit ang pinakamasakit ay ang mga mata ni Alisa. Mayroong pinaghalong awa at lamig na parang tinitingnan nito ang isang bagay na kaawa-awa. Ngunit hindi niya problema. Sa gitna ng hapunan, isang grupo ng mga opisyal ang lumapit sa kanilang mesa. "Vincent, napakagaling ng partnership ninyo ni Miss Cruz," sabi ng isang general. "Sana lahat kami kasing swerte mo." Tumawa si Vincent. "Well, General, kailangan mo lang pumili ng tamang partner. Hindi tulad ng asawa ko," sabi niya. Sabay tingin kay Belle na may pang-iinsulto. Ang tanging alam niyang lutuin ay adobo. Si Alisa, ang kaya niyang lutuin ay multi-million peso deals. Nagtawanan ang mga lalaki. Naramdaman ni Belle ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Naramdaman niya ang daan-daang matang nakatingin sa kanya. Gusto niyang magtago sa ilalim ng mesa. Gusto niyang sumigaw. Ngunit nanatili siyang tahimik, nakayuko, at pinaglaruan ang pagkain sa kanyang plato. Ang papel ng isang talunang asawa. Sa gitna ng kahihiyan, nakita niya ang kanyang target. Si General Romano, ang taong pinaghihinalaan nilang kanang kamay ni Vincent sa mga ilegal na transaksyon. Tumayo si Belle. "Excuse me," sabi niya ng mahina. Naglakad siya papunta kay General Romano. Dala ang kanyang baso ng red wine. Sa kanyang pagdaan, sinadya niyang matapilok. Ang laman ng kanyang baso ay tumapon lahat sa puting uniforme ng general. "Oh my God! Sir, I'm so sorry," sabi ni Belle, na tila nagpapanik. "Ano ka ba namang babae ka?" sigaw ng general. "Pasensya na po. Tulungan ko na po kayong linisin." Kumuha siya ng tissue at habang kunwaring pinupunasan ang mantsa sa dibdib ng uniforme ng general, idinikit niya ang isang napakaliit na butones, isang high-frequency listening device. "Wag na! Umalis ka na nga sa harapan ko," sigaw ng general. Umatras si Belle na may takot sa kanyang mukha. Bumalik siya sa mesa, nakayuko. Nakita niya ang nag-aapoy na galit sa mga mata ni Vincent. Ang buong gabi ay isang napakahabang pagpapahirap. Sa wakas, natapos din ito. Sa loob ng kotse pa uwi, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa kanina. Hindi nagsasalita si Vincent. Nakatingin lang ito sa daan, ngunit ramdam ni Belle ang galit na nagmumula rito. Nang huminto ang kotse sa tapat ng kanilang kondominium, bago pa man makababa si Belle, nagsalita si Vincent sa wakas. "Pinahiya mo ako ngayong gabi, Belle." Hindi sumagot si Belle. Dumukot si Vincent ng isang makapal na brown envelope mula sa kanyang briefcase. Hindi niya ito iniabot. Ibinato niya ito sa kandungan ni Belle. "Ano to?" tanong ni Belle. "Basahin mo," sabi ni Vincent. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Para matapos na ang kahihiyang ito. Nanginginig ang mga kamay ni Belle habang binubuksan ang envelope. Sa loob, nakita niya ang mga papeles na may malalaking letrang nakasulat sa itaas. Petition for annulment. Naramdaman ni Vincent ang isang kakaibang gaan
habang mag-isa siyang nagmamaneho palayo sa kondominium. Ang bigat na ilang taon na niyang pinapasan ay tila biglang naglaho. Sa wakas, malaya na siya. Ang kahihiyan na idinulot ni Belle sa party kanina ay ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Ang pagkatapon ng alak, ang pagpapanggap na takot, ang itsura nitong kaawa-awa. Lahat ng iyon ay isang insulto sa pangalan at posisyong pinaghirapan niya. Paano siya nagtiyaga sa isang babaeng ganoon katagal? Ngumisi siya. Tapos na ang lahat ng iyon. Ang mga papeles ng annulment ay parang isang deklarasyon ng kanyang kalayaan. Pagdating niya sa kanyang pribadong opisina sa Makati, isang lugar na hindi alam ni Belle, ang una niyang ginawa ay tawagan ng kanyang abogado. Attorney, bungad niya, hindi na naghintay ng pagbati. Naiabot ko na ang mga papeles. Good evening, sir. Yes, I was expecting your call. Sagot ng abogado sa kabilang linya. May isa lang akong utos sa'yo, sabi ni Vincent habang nagsasali ng mamahaling whiskey sa kanyang baso. Siguraduhin mong wala siyang makukuha. Walang bahay, walang pera, walang kahit ano. Gusto kong lumabas siya sa buhay ko na wala siyang daladala, kundi ang mga luma niyang damit. Pero sir, under the law, may karapatan po siya sa conjugal properties. I don't care about the law, putol ni Vincent. Ang boses niya ay biglang tumigas. That's why I'm paying you. Gawan mo ng paraan. Gamitin mo ang lahat ng connection mo. I want her crushed. Understood? Yes, sir. Understood. Ibinaba ni Vincent ang telepono. Uminom siya mula sa kanyang baso at tumingin sa malawak na bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga diamanteng nakakalat sa kanyang paanan. Ito ang mundo niya. At sa mundong ito, walang lugar para sa mga mahihina at walang silbing tao tulad ni Isabela. Nagring ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumabas sa screen na nagpangiti sa kanya. Alisa. Nasa The Peak ako, sabi ng babae sa kabilang linya. I'm waiting. I'm on my way, sagot ni Vincent. Ang boses niya ay biglang lumambing. Ang The Peak ay isang exclusive rooftop bar na para lamang sa mga pinakamayaman at pinakamakapangyarihan. Naabutan niya si Alisa na nakaupo sa isang table, nakatanaw sa city skyline. Ang pula nitong bestida ay tila nagniningning sa dilim. Para siyang isang reyna. You look stunning, sabi ni Vincent paglapit niya. Ngumiti si Alisa. You handled that dinner well, kahit na may kaunting gulo. Umupo si Vincent at umorder ng isa pang inumin. Huwag na nating pag-usapan ang basurang yon. I've already taken it out. Annulment? Tanong ni Alisa na may bahagyang pagtaas ng kilay. Tumango si Vincent. It's done. Para wala nang sagabal sa atin, sa ating kinabukasan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Vincent ang isang maliit na itim na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang kumikinang na diamond necklace. Para sa'yo, sabi niya. Isang maliit na regalo para sa aking future partner in business and in life. Kinuha ni Alisa ang kwintas. Hindi niya ito isinuot. Tinitigan niya lang ito, pinaglaruan ang kinang nito sa ilalim ng ilaw. It's beautiful, Vince. Pero alam mong, hindi ako basta-basta nakukuha sa mga ganito. I know, sabi ni Vincent, na lalong humanga sa babae. Kaya nga tayo ang magkasama. We're the same, Alisa. Pareho nating gusto ang kapangyarihan. At ang Makati Conference, iyon ang magbibigay sa atin ng lahat. Nakausap ko na ang mga investor mula Singapore, sabi ni Alisa. Ang kanyang boses ay naging seryoso. They're ready, but they need your final assurance. Kailangan nilang malaman na kaya mong kontrolin ang lahat ng government permits. Ako na ang bahala doon, mayabang na sagot ni Vincent. Once the deal is signed, at kapag nakuha ko na ang promotion ko pagkatapos nito, walang sino man sa AFP ang makakapigil sa atin. Tumingin si Alisa sa kanyang mga mata. Good.
Because I don't like failures, Vincent. I only bet on winners. Then you bet on the right man. Sabi ni Vincent, hinawakan ng kamay nito sa ibabaw ng mesa. After this, ikaw na ang magiging susunod na Mrs. De Leon, a queen fit for a king. Nagtagal pa sila ng 1 oras. Pinag-usapan ng mga plano, ang mga yaman na kanilang makukuha. Para kay Vincent, perpekto ang lahat. Si Alisa ang babaeng nararapat sa kanya. Maganda, matalino, ambisyosa, isang palamuti na maipagmamalaki niya. Nang ihatid niya si Alisa sa lobby ng gusali nito, hinalikan niya ito. Ngunit habang pauwi, ang isip niya ay lumipad pabalik sa bahay kung saan naroon pa si Belle. Napangiwi siya. Kailangan na niyang paalisin ang babaeng yon. Ang bahay na yon ay kailangang linisin para sa bago nitong reyna. Pagdating niya sa kanyang opisina, umupo siya sa kanyang silyang gawa sa mamahaling katad at muling tumingin sa syudad. Tagumpay. Iyon ang lasa sa kanyang bibig. Nasa kanya na ang lahat. Isang malaking deal, isang magandang babae, at isang bagong buhay na walang pabigat. Si Isabela Ramos ay isa na lamang masamang alaala na malapit ng mabura. Sa gitna ng kanyang pagbubunyi, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Inaasahan niyang galing ito kay Alisa o sa isa sa kanyang mga kasosyo. Ngunit nang basahin niya ang mensahe, nawala ang nangisi sa kanyang mga labi. Ang kanyang dugo ay tila biglang nanlamig. Ang baso ng whiskey sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Ang buong mundo niya ay tila biglang huminto sa isang simpleng tanong na nakasulat sa screen. Naaalala mo ba si Marco Cruz? Ang pakiramdam ng pagiging isang multo sa sarili mong bahay ay isang bagay na hindi inakala ni Isabela na mararamdaman niya. Sa loob ng 2 araw, gumalaw siya sa loob ng condominium unit na parang anino. Inimpake niya ang kanyang mga gamit na halos lahat ay kasya sa isang maleta, habang si Vincent ay halos hindi umuwi. At kung umuwi man, hindi sila nag-iimikan. Ang mga papeles ng annulment ay nakapatong sa mesa sa kusina, isang tahimik na paalala ng kanyang nalalapit na paglisan. Sa 3 araw, isang formal na sulat mula sa abogado ni Vincent ang dumating. Mayroon siyang 24 na oras para lisanin ang premises. Wala siyang karapatang tumutol. Ang unit ay nakapangalan kay Vincent bago pa man sila ikasal. Huminga siya ng malalim. Ito na yon. Hindi niya hinintay na maubos ang oras. Kinuha niya ang kanyang nag-iisang maleta at ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga natitira niyang alaala, mga lumang litrato, mga sulat. Paglabas niya ng pinto, hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya palayo sa marangyang gusali, hindi bilang si Isabela De Leon, ang asawa, kundi bilang si Isabela Ramos, ang sundalo. Sumakay siya sa isang taxi at ibinigay ang isang address sa isang luma at medyo magulong distrito ng Maynila. Ang lugar ay malayong-malayo sa kinang ng Makati. Huminto sila sa tapat ng isang lumang bodega na ang harapan ay isang bagsakan ng mga gulay. "Sigurado po kayo, ma'am?" tanong ng driver na tila nag-aalala. "Sigurado po," sagot ni Belle. Nagbayad at bumaba. Hinintay niyang makaalis ang taxi bago siya pumasok sa maingay na bagsakan. Naglakad siya sa gitna ng mga nagtitinda at mamimili. Hanggang sa marating niya ang isang pinto sa likuran na may simpleng karatula. Opisina. Pumasok siya. Isang lalaking nakaupo sa mesa ang tumingin sa kanya, tumango, at itinuro ang isa pang pinto sa likod nito. Walang salitang binitawan. Pagbukas ni Isabela ng 2 pinto, ang ingay ng palengke ay biglang nawala. Pinalitan ito ng isang tahimik na ugong ng mga computer at air conditioning. Nasa loob siya ng isang high-tech na command center. Mga monitor na nagpapakita ng mga mapa at data ang nakahanay sa dingding. Mga ahenteng seryosong nakatutok sa kanilang mga trabaho. Ito ang isa sa mga tagong headquarters ng kanilang unit. Isang babae ang nakatalikod sa kanya.
nakaharap sa isang malaking digital map ng Metro Manila. Nakasuot ito ng isang plansadong uniporme ng militar. Ang buhok nito ay maayos na nakapusod at ang tindig ay puno ng awtoridad. Dahan-dahan itong humarap. At sa sandaling iyon, ang mundo ni Isabela ay muling gumuho sa pangalawang pagkakataon sa loob ng isang linggo. Ang babae ay si Alisa Cruz. Ngunit hindi ito ang Alisa Cruz na nakita niya sa party, na nakasuot ng pulang bestida at may matamis ng ngiti. Ang Alisa na nasa harapan niya ngayon ay walang kolorete sa mukha. Ang kanyang mga mata ay matalas at walang emosyon. Sa kanyang balikat, nakasabit ang insignia ng isang brigadier general. Si Alisa Cruz, ang kabit ng asawa niya, ay ang kanyang commanding officer. Siya si Phoenix. General, sabi ni Isabela, sinusubukang itago ang gulat sa kanyang boses habang sumasaludo. Colonel, sagot ni Alisa. Ang boses ay kasing lamig ng kanyang tingin. Take a seat. Umupo si Isabela sa isang silyang metal. Ang utak niya ay pilit na pinoproseso ang lahat. Ang buong relasyon ni Alisa at Vincent. Isang palabas, isang napakahabang operasyon. Alam ko ang iniisip mo, Ramos, sabi ni Alisa, na tila nababasa ang kanyang isip. At ang sagot ay oo. Ang lahat ng nakita mo, ang mga dinner, ang mga balita, ang relasyon, ay bahagi ng misyon. Kinailangan kong mapalapit sa kanya, makuha ang tiwala niya. At nagtagumpay ako. May kung anong kumirot sa dibdib ni Belle, hindi niya alam kung ano. Galit ba o hiya? Bakit? Bakit hindi niyo sinabi sa akin, ma'am? Because your pain had to be real, diretsong sagot ni Alisa. Vincent is arrogant but he's not stupid. He can smell a lie from a mile away. Kailangan niyang makita ang tunay na sakit sa mga mata mo. Kailangan niyang maniwala na naisa ka talagang talo ng asawa. Your genuine suffering was your best cover. At dahil doon, hindi kanya kailanman pinaghinalaan. Parang isang sampalang mga salitang iyon. Ang kanyang kahihiyan, ang kanyang mga luha, ang mga gabing hindi siya makatulog. Lahat ng iyon ay ginamit bilang isang kasangkapan para sa misyon. The annulment is a gift, Colonel. Nagpatuloy si Alisa na naglalakad-lakad sa harap niya. Ngayong wala ka na sa poder niya, mas malaya ka nang makakagalaw. Hindi ka na niya babantayan. This is our golden opportunity. Kailangan nating pabilisin ang lahat bago ang Makati Conference. Tumingin si Belle sa kanyang general. Ngayon naiintindihan na niya ang lamig sa mga mata ni Alisa noong nasa party sila. Hindi iyon awa, iyon ay isang pagtatasa. I need you to forget that you were his wife, utos ni Alisa. From now on, you are Colonel Isabela Ramos, and he is Target Alpha. All personal feelings must be set aside. Is that clear? Yes, ma'am, sagot ni Belle. Ang boses ay matatag. Kahit na sa loob niya ay nagkawatak-watak na ang kanyang damdamin. Good. Tumigil si Alisa sa harap ng isang filing cabinet. May kinuha siyang isang manipis na folder at inilapag ito sa mesa sa harap ni Isabela. Ngayon, tungkol sa pangalang nakita mo sa USB. Binuksan ni Belle ang folder. Sa loob ay isang 2x2 picture ng isang binatang nakangiti. Suot ang uniforme ng isang tenyente ng militar. Sa ilalim nito ay ang pangalan, First Lieutenant Marco Cruz. Sino siya? Tanong ni Belle. Hindi sumagot si Alisa. Sa halip, kinuha nito ang litrato at tinitigan ito. Sa unang pagkakataon mula nang magkaharap sila, nakakita si Isabela ng isang emosyon sa mga mata ng general. Isang bagay na malalim at masakit. He was a good soldier, a patriot. Idealistic, sabi ni Alisa. Ang boses ay bahagyang lumambot. 5 years ago, he was part of a special operation in Mindanao. Ang unit commander nila ay isang batang-batang kapitan pa lang noon, si Vincent de Leon. Biglang kinabahan si Isabela. The official report stated that Lieutenant Cruz died a hero's death. Patuloy ni Alisa. Ang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa litrato.
He was killed in an ambush while protecting his unit. Si Vincent ang nagsulat ng report. Siya ang itinuring na bayani dahil nailigtas niya ang mga natirang tauhan. Pero hindi yun ang totoo. Tama po ba? Bulong ni Belle. Umiling si Alyssa. Ang impormanteng nagbigay sa iyo ng USB ay isa sa mga sundalong kasama sa misyong yon. Ayon sa kanya, walang ambush. Iniwan ni Vincent si Marco para mamatay. May natuklasan si Marco tungkol sa isang illegal na transaksyon ng armas na kinasasangkutan ni Vincent. Bago pa niya ito mai-report, itinulak siya ni Vincent sa isang patibong. Napapahawak si Isabela sa kanyang bibig. "This is not just about corruption, Colonel," sabi ni Alyssa. Ibinalik ang litrato sa folder at tumingin ng diretso sa mga mata ni Belle. Ang lamig ay bumalik, ngunit ngayon ay may kasama na itong nag-aapoy na determinasyon. This is about justice. Bakit? Bakit ganito ka-personal sa inyo ang kasong ito, General? Tanong ni Belle. Kahit na may hinala na siyang nabubuo sa kanyang isipan, tumayo ng tuwid si Alyssa Cruz. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato. Dahil si First Lieutenant Marco Cruz, sabi niya, at ang bawat salita ay tila may bigat ng 1,000 tonelada, ay ang nakatatanda kong kapatid. Ang bigat ng revelasyon ni General Cruz ay nanatili kay Isabela sa loob ng maraming araw. Ngayon, ang lahat ay may mas malalim na kahulugan. Ang misyon ay hindi na lamang tungkol sa pagpapatupad ng batas. Ito ay naging isang personal na krusada para sa hustisya. Ang sakit na naramdaman niya bilang isang asawa ay humalo sa bigat ng katotohanang ang lalaking minahal niya ay isang mamamatay tao. Ngunit walang panahon para magdalamhati. Ginamit niya ang bigat na yon para patalasin ang kanyang determinasyon. Ang target nila ngayon, si General Antonio Romano, ang lalaking natapunan niya ng alak. Ayon sa intelligence, si Romano ang pinakamatagal at pinagkakatiwalaang kasabwat ni Vincent sa lahat ng mga ilegal na gawain nito. Kung may makakapagdiin kay Vincent, si Romano yon. Ngunit ang general ay tuso at maingat. Hindi natin siya makukuha sa ordinaryong surveillance, sabi ni Alyssa sa isang planning session. He's old school. Lahat ng usapan nila ni Vincent ay laging personal, walang electronics. We need to get inside his circle. Ako na po ang bahala doon, ma'am, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay kalmado. Mayroon siyang ideya. Isang mapanganib na ideya. Ngunit maaring ito lang ang kanilang paraan. Makalipas ang 1 linggo, natagpuan ni Isabela ang sarili sa labas ng isang marangyang country club. Isang lugar na madalas puntahan ng mga mayayamang retirado. Kabilang na si General Romano. Hindi siya nakasuot ng uniforme o ng simpleng damit pambahay. Nakasuot siya ng isang eleganteng bestida na ipinahiram sa kanya ng unit at ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang paraan na nagpapakita ng kanyang mukha. Isang mukhang pagod at puno ng kalungkutan. Ang papel na kanyang gagampanan, ang api at desperadong asawang iniwan. Nakita niya si General Romano na nag-iisa sa isang mesa sa veranda, nagbabasa ng dyaryo at humihigop ng kape. Huminga siya ng malalim. Tinawag sa kanyang isipan ang lahat ng sakit na idinulot ni Vincent at naglakad papalapit. General Romano? Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig at mahina. Tumingala ang general, kumunot ang noo. Ikaw yung asawa ni Vincent, hindi ba? Anong ginagawa mo dito? Pasensya na po sa abala, sir, sabi ni Belle. Yumuko ng bahagya na tila nahihiya. Pwede po ba akong makiupo saglit? May gusto lang po sana akong itanong. Nag-aalala po kasi ako. Tiningnan siya ni Romano mula ulo hanggang paa. Nakita nito ang mamahaling bestida, ngunit nakita rin nito ang pamumugto ng kanyang mga mata. Para sa isang taong sanay sa kapangyarihan, tulad ni Romano, si Belle ay isang bukas na libro, isang kaawa-awang babae na nawalan ng asawa at ng magandang buhay. Sige, umupo ka,
sabi ng general, na tila naawa. Pero bilisan mo lang. Umupo si Isabela, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang bag. Sir, tungkol po kay Vincent. Simula po noong iwan niya ako, hindi na po siya nagpaparamdam. Ang sabi po ng abogado niya, wala raw po akong makukuha. Pero hindi ko po maintindihan. Nagbago po siya ng husto. Naglabas siya ng panyo at kunwaring pinunasan ng gilid ng kanyang mata. Nagbago po siya simula noong malaking deal niya sa Mindanao. Pagkatapos po noon, lagi na siyang balisa, lagi nang may kausap sa telepono. Lagi niyang binabanggit ang pangalan niyo na kayo raw po ang mentor niya, ang nagturo sa kanya ng lahat. Ang pagbanggit sa Mindanao deal ay isang pain at ang pagsabi na si Romano ang mentor ay isang pambobola sa ego nito. Ngumisi si Romano. Si Vincent, palagi yang ambisyoso. Masyado siyang nagmamadali. Ano po bang nangyari doon, sir? Tanong ni Belle. Ang kanyang boses ay puno ng inosenteng pag-usisa. May kinalaman po ba yon sa pagbabago niya? May kinalaman po ba yon sa pagkamatay ni Lieutenant Cruz? Sa pagbanggit ng pangalan ni Marco, biglang nagbago ang mukha ni Romano. Ang pagiging kampante ay napalitan ng pag-iingat. Saan mo narinig ang pangalang yan? Narinig ko lang po silang nag-uusap ni Vincent noon. Mabilis na palusot ni Belle. Nabanggit niya na may nangyaring aksidente. Sir, natatakot po ako. May masama po bang ginawa si Vincent? Gusto ko lang po siyang maintindihan. Mahal na mahal ko pa rin po siya. Itinaas niya ang kanyang mga mata, puno ng luha, puno ng pagmamakaawa. Nakita ni Romano ang isang desperadang babae na handang kumapit sa kahit anong impormasyon para lang mabalikan ang asawa niya. Isang babaeng hindi banta. Bumuntong hininga ang general, ang kanyang pag-iingat ay napalitan ng pagkayamot sa kahinaan ng babae sa harap niya. Wala kang dapat pakialaman doon, sabi ni Romano. Ang boses ay may bahid ng pagbabanta. Ang nangyari kay Marco ay isang leksyon na natutunan ni Vincent. Sa mundong ito, kailangan mong maging praktikal. Walang lugar para sa mga idealistang tulad ni Cruz. Masyado siyang maraming tanong, masyadong matuwid. Si Vincent, natuto siya. Kaya siya naging matagumpay. Bawat salita ay isang kumpirmasyon. Ang puso ni Isabela ay kumakabog ng mabilis, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling nagpapakita ng kalituhan at sakit. Hindi ko po maintindihan, sabi niya. At hindi mo na kailangang maintindihan, sabi ni Romano. Tumayo. Umuwi ka na, Hija. Kalimutan mo na si Vincent at kalimutan mo na ang pag-uusap na ito para sa ikabubuti mo. Tumalikod na ang general at naglakad palayo. Naiwan si Isabela na nakaupo, nanginginig pa rin. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang daliri ay dahan-dahang pinatay ang recording app sa kanyang cellphone. Ang maliit na brooch na nakakabit sa kanyang bestida ay hindi lang palamuti. Ito ay isang high-fidelity microphone na nakakonekta sa kanyang telepono. Nakuha na niya ang kailangan niya. Isang hindi direktang pag-amin, ngunit sapat na para magdugtong sa iba pang mga ebidensya. Ngunit sa kanyang pagtayo para umalis, naramdaman niya ang isang pamilyar na pakiramdam, ang pakiramdam na pinagmamasdan. Lumingon siya ng bahagya. Sa kabilang dulo ng beranda, nakatayo ang isang lalaking pamilyar. Isa sa mga tauhan ni Vincent na laging nakasunod dito. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiwas ng tingin at nagkunwaring may kausap sa telepono. Nanlamig si Isabela. Hindi ito nagkataon lang. Ipinadala siya ni Vincent para subaybayan si Romano. O mas malala pa, ipinadala siya para subaybayan siya. Dali-dali siyang naglakad palabas ng country club. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang sinabi ni General Cruz. He is arrogant, but he's not stupid. Habang papara siya ng taxi, isang itim na sasakyang walang plaka ang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang bintana sa passenger side.
Pinapasundo ka ni Sir, sabi ng driver. Isa pa sa mga tauhan ni Vincent. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing hindi ito isang pakiusap. Napalunok si Isabela. Wala siyang pagpipilian. Sumakay siya sa likod. Ang pinto ay automatikong nag-lock pagkasara. Ang bitag na inilatag niya para kay Romano ay isa rin palang bitag para sa kanya. Ang pinto ng itim na sedan ay sumara ng may malakas na kalabog. At ang tunog niyon ay parang isang putok ng baril sa tahimik na gabi. Sa loob, ang hangin ay mabigat at puno ng hindi sinasabing banta. Saan niyo ako dadalhin? Tanong ni Isabela, pinapanatili ang panginginig sa kanyang boses. Ang lalaki sa passenger seat, ang parehong tauhan ni Vincent na nakita niya sa country club, ay humarap sa kanya. Mag-uusap lang tayo, ma'am. Ang salitang ma'am ay walang bahid ng respeto. Ito ay puno ng pangungutya. Anong ginagawa mo kasama si General Romano? Tanong nito ng diretsahan. Gusto ko lang sanang humingi ng tulong, sagot ni Isabela, sumunod sa kanyang script. Gusto kong malaman kung bakit ako iniwan ni Vincent. Akala ko, dahil matalik silang magkaibigan, baka may alam si General. Nagsimula siyang umiyak. Hindi ito peke. Tinawag niya ang tunay na sakit, ang tunay na pighati, at hinayaan itong dumaloy sa kanyang mga luha. Tiningnan siya ng lalaki na may pagkasuklam. Huwag mong isali ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Pero asawa niya ako. Iginiit ni Belle na tila isang desperadang babae. May karapatan akong malaman. Wala ka ng karapatan. Malamig na sagot ng lalaki. Iniwan ka na niya. Kaya kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako. Itigil mo na ang pagdidikit sa mga kaibigan ni Sir Vincent. Itigil mo na ang pang-iistorbo para sa sarili mong kapakanan. Ang sasakyan ay umikot-ikot sa loob ng halos 1 oras, isang paraan para lituhin siya at takutin. Sa huli, huminto ito sa isang madilim at abandonadong kalsada, malayo sa kahit anong kabahayan. Baba, utos ng driver, bumaba si Isabela. Agad na pinaharurot ng mga lalaki ang sasakyan. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kawalan na may iisang mensahe. Isa ka ng basura na itinapon na. Inabot siya ng halos 2 oras bago nakahanap ng masasakyang taxi. Ligtas siyang nakabalik sa kanyang secondary safe house, isang maliit na apartment sa Stamesa. Pagpasok niya, isinara niya ang lahat ng lock at sumandal sa pinto, habang mabilis na kumakabog ang kanyang dibdib. Agad niyang tinawagan si General Cruz. They picked me up, sabi niya, habang sinusubukang pakalmahin ang sarili. Vincent's men, they warned me. Ano ang sinabi mo? Tanong ng malamig na boses ni Alisa. I stuck to the cover story, The Desperate Wife. I think they bought it. Pinakawalan nila ako. They didn't buy it completely, sabi ni Alisa. This is a test, Colonel. They are testing the waters. Mag-ingat ka. Manatili ka dyan at huwag kang gagawa ng kahit anong kilos hanggang sa susunod kong utos. Yes, General. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Isabela. Ang bawat anino ay tila gumagalaw. Ang bawat tunog mula sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Sinubukan niyang matulog, ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling alerto. Bandang 2:00 ng madaling araw, narinig niya ito. Isang mahinang kaluskos sa may pintuan. Hindi ito tunog ng susi. Ito ay tunog ng metal laban sa metal. May sinusubukang buksan ang kanyang lock. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng antok. Ang kanyang katawan ay napuno ng adrenaline. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, walang nililikhang ingay. Hinubad niya ang suot na t-shirt at pinalitan ito ng isang itim na sando at jogging pants na laging nakahanda. Ang tunog sa pinto ay tumigil. Sinundan ito ng isang mahinang click. Bukas na ang pinto. Mabilis na gumapang si Isabela sa ilalim ng kanyang kama.
Humiga siya ng patag. Pinipigil ang kanyang paghinga. Nakita niya ang 2 pares ng itim na combat boots na pumasok sa silid. Naglakad ang mga ito ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang isa ay may hawak na flashlight, habang ang isa ay may hawak na isang bagay na kumikinang sa dilim. Isang kutsilyo. Hindi sila narito para magtanong. Narito sila para tapusin ang isang problema. Habang ang isa ay papasok sa banyo, ang isa naman ay dahan-dahang lumapit sa kama. Naramdaman ni Isabela ang paglubog ng kutsyon nang umupo ito sa gilid. Alam niya ang susunod na mangyayari. Sisilipin nito ang ilalim. Kailangan na niyang kumilos. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak niya ang kama paitaas. Ang lalaking nakaupo ay nawalan ng balanse at natumba sa sahig. Kasabay nito, gumulong si Isabela palabas mula sa kabilang panig. Bago pa makatayo ang lalaki, sinipa niya ang hawak nitong kutsilyo na tumalsik sa kabilang dulo ng silid. Ngunit ang kasama nito ay mabilis na nakalabas mula sa banyo. 2 laban sa 1. Ang unang lalaki ay sumugod sa kanya. Sinubukan siyang sakalin. Ginamit ni Isabela ang bigat ng katawan nito laban sa kanya. Umikot siya, hinila ang braso nito, at ginamit ang momentum para ibalibag ito sa pader. Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng pagtama ng ulo nito sa semento at bumagsak ito sa sahig na walang malay. Isang kalaban na lang. Ngunit ang pangalawang lalaki ay mas malaki at mas malakas. Sumuntok ito. Mabilis na umilag si Isabela at ginamit ang pagkakataon para sikuhin ito ng malakas sa tagiliran. Daing ng lalaki sa sakit, ngunit hindi ito natinag. Muli itong sumugod at sa pagkakataong ito, nahawakan nito ang kanyang buhok at isinubsob ang kanyang mukha sa salamin ng cabinet. Nabasag ang salamin. Naramdaman ni Isabela ang matalim na kirot sa kanyang noo at pisngi. Ang dugo ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata na nagpapalabo sa kanyang paningin. Hinawakan siya ng lalaki at inihagis sa kabilang panig ng kwarto na parang isang basahan. Bumagsak siya sa sahig at ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Akala mo kung sino kang matapang, sabi ng lalaki, habang dahan-dahan itong lumalapit, na tila ninanamnam ang kanyang tagumpay. Iyon ang problema sa'yo. Masyado kang pakialamera. Naramdaman ni Belle ang pagdikit ng malamig na sahig sa kanyang pisngi. Nakatulong yon para bumalik ang kanyang katinuan. Ang dugo mula sa kanyang noo ay tumutulo sa kanyang mata. Ngunit sapat pa rin ang kanyang paningin para makita ang papalapit na anino ng lalaki. Nang akmang dadakmain siya nito para itayo, ibinuhos niya ang natitirang lakas sa isang desperadong kilos. Ginamit niya ang sahig bilang suporta at umikot. Sinipa ng buong puwersa ang tuhod ng lalaki. Isang malutong na lagutok ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Isang nakakakilabot na sigaw ang kumawala mula sa bibig ng lalaki. Umigkas ito sa sakit na paluhod habang hawak ang nabaling tuhod. Hindi na nagsayang ng panahon si Isabela. Hindi niya ito sinubukang tapusin. Ang kailangan niya ay tumakas. Mabilis siyang tumayo. Tumakbo siya papunta sa bintana ng apartment. Nakalak. Sa tabi nito ay isang maliit na upuang gawa sa kahoy. Kinuha niya ito at walang pag-aalinlangang ibinato sa salamin ng bintana. Umulan ng bubog. Walang pakialam si Belle sa mga posibleng sugat. Lumundag siya palabas. Bumagsak siya sa metal na fire escape sa labas. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Narinig niya ang sigaw ng lalaki mula sa loob, puno ng galit at sakit. Huwag niyo siyang hayaang makatakas. May iba pa sa labas. Nagmamadali siyang bumaba sa nanginginig na hagdan ng bakal, halos mahulog sa bawat hakbang. Pagdating sa lupa, tumakbo siya nang walang lingon likod. Nakita niya ang isang itim na van na nakaabang sa kanto at 2 lalaki ang nagsisimula ng bumaba. Hindi siya nagpunta sa pangunahing kalsada.
Pumasok siya sa masisikip na eskinita ng Stanan Mesa, sa mga lugar kung saan hindi siya masusundan ng sasakyan. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, mas malakas pa kaysa sa tunog ng kanyang mga yabag sa basang semento. Ang sakit mula sa kanyang mga sugat ay nagsisimula ng maramdaman, ngunit isinantabi niya ito. Ang tanging nasa isip niya ay ang mabuhay. Sa wakas, nakakita siya ng isang madilim na sulok sa likod ng mga naglalakihang basurahan. Sumiksik siya doon, sumandal sa magaspang na pader, habol ang kanyang hininga, ramdam ang sakit mula sa kanyang mga sugat, at ang malamig na takot sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha mula sa isang tagong bulsa ng kanyang pantalon ang isang maliit at secure na satellite phone. Nanginginig niyang pinindot ang nag-iisang nakaprogram na numero. Sumagot ito pagkatapos ng unang ring. "Sinugod nila ako, Phoenix," sabi niya. Ang boses ay paos at basag, halong pagod at takot. "Sa safe house." Huminga siya ng malalim. Pinipilit na pakalmahin ang sarili. Alam na nila, lantad na ang cover ko. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Walang gulat, walang pag-aalala. Tanging isang nakakakilabot na katahimikan. Pagkatapos, ang malamig at disiplinadong boses ni General Alisa Cruz ay sumagot. "Hindi," sabi nito. "Hindi ka palantad." Nagkaroon ng isa pang sandali ng paghinto na tila mas mabigat kaysa sa nauna. Ngayon ang tamang pagkakataon, nagpatuloy ang general para ihagis ang huling pain. Ang galit ni Vincent ay parang isang mabangis na hayop na nakakulong sa isang hawla. Paulit-ulit niyang pinapanood ang nanginginig na mukha ng kanyang tauhan. Ang isa ay may malaking pasa sa pisngi at ang isa naman ay nakaupo ng may benda sa binti, hindi halos makatayo. "Dalawang malalaking tao," sabi ni Vincent. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng lason. "Dalawang sanay sa laban. Hindi niyo natapos ang isang babae?" Nasa loob sila ng kanyang pribadong opisina. Walang bintana. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang desk lamp na nagbibigay diin sa galit sa kanyang mukha. "Sir, iba po siya," sabi ng lalaking may pasa. Hindi siya basta-basta. Parang sanay po siya." "Sanay?" Tumawa si Vincent, isang tawang walang bahid ng saya. "Sanay siyang maglaba. Sanay siyang magluto ng adobo. Iyon ang asawa ko. Isang simpleng may bahay na pinulot ko sa probinsya. At ngayon sasabihin niyo sa akin na hindi niyo siya kinaya?" Hinampas niya ang mesa ng buong lakas. Inutil. Ang totoo, hindi lang ang kapalpakan ng kanyang mga tauhan ang gumugulo sa isip niya. May mas malalim pa. Paano nila nalaman kung nasaan ang safe house? Sila lang ni General Romano ang nakakaalam ng lokasyon at si Romano ay hindi magsasalita. Maliban na lang kung may ibang nakikinig. May isang ahas sa loob ng kanilang grupo. Ang pangalan ni Marco Cruz na bumulong sa kanya sa pamamagitan ng text message ay patuloy na umuugong sa kanyang isipan. Ang nakaraan ay bumabalik para multuhin siya. At ngayon, ang babaeng akala niya ay isang walang kwentang pabigat ay nagiging isang malaking problema. Ang kanyang perpektong plano ay nagsisimulang magkalamat. Ang kumpiyansa niya ay unti-unting napapalitan ng pagdududa. At ang pagdududang yon ay nagsimulang gumapang patungo sa nag-iisang tao na pinagkakatiwalaan niya ngayon, si Alisa. Napaisip siya. Si Alisa ang nagmungkahi na kailangan ng patahimikin si Belle pagkatapos ng insidente sa country club. Si Alisa ang nagsabing nagiging delikado na ang pang-uusisa ni Belle. Alam ba ni Alisa ang lokasyon ng safe house? Hindi niya maalala kung nabanggit niya ba ito. Si Alisa ay masyadong perpekto, masyadong matalino, masyadong kalmado. Posible kayang hindi. Itinaboy ni Vincent ang isipan. Si Alisa ang kanyang reyna,
ang kanyang partner. Hindi siya pwedeng magduda dito. Ngunit ang laso ng paranoia ay kumalat na. Kailangan niya ng kasiguraduhan. Kailangan niya ng isang paraan para malaman, nang walang duda, na si Alisa ay para lamang sa kanya. At sa gitna ng kanyang pagkabalisa, isang desperadong ideya ang nabuo. Isang grandiosong kilos na magpapatunay ng lahat. Isang paraan para itali si Alisa sa kanya, sa paraang hindi na ito makakawala. Kinagabihan, dinala niya si Alisa sa pinakamahal na restaurant sa buong Maynila. Isang lugar na kailangan mo pang magpa-reserve ng ilang buwan bago ka makakuha ng mesa. "May problema ba, Vince?" tanong ni Alisa habang humihigop ng champagne. "You seem distracted." "Iniisip ko lang ang kinabukasan," sagot ni Vincent. Pilit na ngumingiti. "Ang ating kinabukasan. Ang Makati Conference," sabi ni Alisa, tumango. "Malapit na." "Hindi lang yon," sabi ni Vincent. Hinawakan niya ang kamay nito, malamig. Higit pa doon. Sa buong hapunan, halos hindi niya nalasahan ang pagkain. Ang puso niya ay kumakabog, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa tensyon. Ito na ang kanyang huling baraha. Pagkatapos ng dessert, huminga siya ng malalim. "Alisa," simula niya. "You know I'm not a man of many words. I'm a man of action. At alam kong ganoon ka rin." Tumingin ito sa kanya, naghihintay. "Ang lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng plano ko, wala itong saysay kung wala ka sa tabi ko. Ikaw ang nag-iisang tao na nakakaintindi sa akin. Ang nag-iisang babae na karapat-dapat na tumayo sa tabi ko." Sa ilalim ng mesa, nanginginig ang kamay niyang kinukuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mapatingin. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat. Lumuhod si Vincent de Leon sa isang tuhod sa harap ni Alisa Cruz. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang diamanteng singsing na kumikinang ng nakakasilaw sa ilalim ng ilaw ng chandelier. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. "Gusto kong malaman ng buong mundo na ikaw ay sa akin. Alisa Cruz, will you marry me?" Ang buong restaurant ay natahimik. Lahat ng mata ay nasa kanila. Tinitigan siya ni Alisa. Walang gulat sa mukha nito. Tila inaasahan na nito ang sandaling ito. Tinitigan nito ang singsing. Pagkatapos ay tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Para kay Vincent, ang ilang segundong yon ay parang isang kawalang hanggan. Kung tatanggi ito o kung mag-aalangan man lang, lahat ng kanyang hinala ay magkakatotoo. Ngunit pagkatapos, isang matamis na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Alisa. Isang ngasang ngiti na nagpabura sa lahat ng kanyang pagdududa at takot. "Yes," bulong nito. Sapat na para marinig niya. "Yes, Vincent, I will marry you." Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong restaurant. Naramdaman ni Vincent ang pag-agos ng ginhawa sa kanyang buong katawan. Isinuot niya ang singsing sa daliri ni Alisa. Perpekto. Tumayo siya at hinalikan ito. Sa wakas, ang lahat ay nasa ayos na ulit. Ang reyna niya ay tapat. Ang kanyang kaharian ay ligtas. Ngunit sa likod ng kinang ng diamante at ng kanyang matamis na ngiti, may isang malamig na kislap sa mga mata ni Alisa. Isang kislap na hindi nakita, o mas piniling hindi makita, ni Vincent. Ang diamanteng singsing ay mabigat sa daliri ni Alisa. Hindi dahil sa bigat ng bato, kundi dahil sa bigat ng kasinungalingang kinakatawan nito. Pagkauwi niya sa kanyang sariling apartment, isang lugar na malinis, minimalist, at walang bakas ng kahit anong personal na gamit, ang unang ginawa niya ay hubarin ang singsing. Hindi niya ito inilagay sa isang magandang kahon. Inihagis niya ito sa ibabaw ng kanyang dresser na parang isang ordinaryong piraso ng bakal. Pumunta siya sa banyo at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Ang matamis na ngiti na ibinigay niya kay Vincent
ay matagal nang naglaho. Ang natira ay isang mukha na pagod at isang pares ng matang puno ng pait. Hinugasan niya ang kanyang mukha, kinukuskos ito na para bang gusto niyang alisin ang ng alaala ng halik ni Vincent. Ang bawat pagdiko nito sa kanya, ang bawat paghawak, ay isang uri ng pagpapahirap na kailangan niyang tiisin para sa misyon. Ngunit ang pagluhod nito at ang pag-aalok ng kasal, iyon ay isang bagong level ng kasuklam-suklam. Alam niyang desperado na si Vincent. Ang proposal ay hindi gawa ng pagmamahal. Ito ay gawa ng takot at pagdududa. Isang paraan para itali siya, para subukan ang kanyang katapatan at kinailangan niyang pumasa sa pagsubok na yon. Oo, sabi niya, at ang salitang iyon ay may lasang lason. Lumabas siya ng banyo at nagtungo sa kanyang pag-aaral. Ang isang pader ay natatakpan ng isang malaking corkboard. Puno ito ng mga litrato, mga diagram ng koneksyon at mga tala. Sa gitna ng lahat ng ito ay ang mukha ni Vincent de Leon. Sa tabi nito, ang mukha ni General Romano. At sa paligid nila, mga mukha ng iba pang mga opisyal, mga negosyante at mga kriminal. At sa isang sulok malayo sa iba ay isang luma at medyo kupas na litrato. Isang litrato niya noong siya ay bata pa, kasama ang isang binatang nakangiti, nang malapad, ang kanyang Kuya Marco. Kinuha niya ang litrato. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang kapatid. Malapit na kuya, bulong niya sa katahimikan ng kanyang apartment. 5 taon. 5 taon kitang hinintay. 5 taon na pagpaplano. Pagkatapos ng pagkamatay ni Marco, ginugol niya ang bawat oras ng kanyang buhay para sa sandaling ito. Nagpanggap siyang isang ambisyosang negosyante. Pumasok sa mundo ni Vincent, tiniis ang presensya nito, at dahan-dahang inilatag ang kanyang bitag. Nagring ang kanyang secure line, ang kanyang tunay na opisina. General Cruz! Sagot niya, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging professional. Ma'am, handa na po ang lahat ng unit, sabi ng isang boses sa kabilang linya. Ang Alpha Team ay nakaposisyon na sa paligid ng Makati venue. Ang Bravo Team ay handa nang salakayin ang mga bodega ni Romano. Ang lahat ay naghihintay na lang sa hudyat nyo. Good, sabi ni Alisa. I maintain ang full surveillance kay Target Alpha. Ayokong may makaligtas kahit isang detalye. At si Colonel Ramos po, ma'am? Sa pagbanggit ng pangalan ni Isabela, napabuntong hininga si Alisa. Nasa bagong safe house na siya. The best medical team is with her. Kumusta ang kalagayan niya? May mga galos at sugat po, pero walang malubha. Stable po siya. Pero ma'am, she's shaken. Expected yon, sabi ni Alisa. Pero alam kong kaya niya yan. Siya ang pinakamagaling na ahente ko. Siguraduhin niyong ligtas siya. Pagkatapos ng tawag, umupo siya sa kanyang mesa. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang sulat. Ang huling sulat na ipinadala ni Marco bago ito mamatay. Bunso, basa niya sa isip. May natuklasan ako dito. Isang bagay na malaki at madumi. Ang unit commander namin, si Captain De Leon, may kinalaman siya dito. Natatakot ako, hindi para sa sarili ko, kundi para sa integridad ng uniformeng suot natin. Ibabalita ko ito pagbalik ko. Mag-iingat ka palagi. Mahal ka ni Kuya. Iyon ang huling beses na narinig niya mula dito. Pagkalipas ng 1 linggo, ang dumating na lang ay ang balita ng kanyang kabayanihan. Isinara ni Alisa ang kanyang mga mata. Ang sakit ay nandoon pa rin, sariwa na parang kahapon lang nangyari. Ang misyong ito ay hindi lang tungkol sa bansa. Ito ay para kay Marco. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Isabela. Colonel, sabi niya, nang walang pagbati. General, sagot ng boses sa kabilang linya. Medyo mahina, ngunit matatag. 1 linggo na lang, sabi ni Alisa. Kailangan kong malaman. Handa ka na ba?
Nagkaroon ng katahimikan. Narinig ni Alisa ang paghinga ni Isabela. "Handa na po ako, ma'am," sagot ni Belle. "Good. Magpagaling ka. Ikaw ang maglalatag ng huling ebidensya. Ikaw ang haharap sa kanya." "Bakit po ako, General?" tanong ni Isabela. "Kayo po ang mas may karapatan." Tumingin si Alisa sa larawan ni Marco. "Dahil ang hustisya para sa kapatid ko ay isang bagay, pero ang hustisya para sa ginawa niya sa'yo bilang asawa, bilang isang babae, iyon ay ibang klase ng laban. At kailangan niyang makita sa mga mata mo na ang babaeng hinamak niya ay ang babaeng magpapabagsak sa kanya." Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng bahid ng emosyon sa boses ng general, isang bagay na parang paggalang. "Mag-ingat ka, Colonel Ramos." Ibinaba niya ang telepono. 1 linggo na lang. Ang bagyo na 5 taon niyang pinaghahandaan ay malapit ng manalasa. At si Vincent de Leon, na abala sa pagpaplano ng kanilang kasal at ng kanyang tagumpay, ay walang kamalay-malay na nakatayo siya sa pinakasentro nito. Ang bagong safe house ay isang sterile. Walang katangiang apartment na amoy pintura pa. Mas ligtas ito, ayon kay General Cruz. May mga ahente sa labas na nagbabantay 24/7. Ngunit para kay Isabela, ang lugar ay parang isang kulungan. 1 linggo. 1 linggo na lang. Ginugol niya ang mga unang araw sa pagpapagaling. Ang mga sugat sa kanyang muka ay nagsisimula ng paghilom, ngunit ang mga pasa sa kanyang katawan at kaluluwa ay nananatiling sariwa. Gabi-gabi, binabalikan siya ng mga alaala ng laban sa dilim, ang takot, ang sakit, ang adrenaline, ngunit may mas masakit pa kaysa doon. Ang balita. Hindi niya ito maiwasan. Nasa TV, nasa internet, nasa mga dyaryo. Power couple to tie the knot. AFP's rising star, Vincent de Leon proposes to business mogul Alisa Cruz. Ang mga litrato nila ay nasa lahat ng dako. Si Vincent, nakaluhod, nag-aalok ng singsing. Si Alisa, nakangiti ng matamis, ang diamante ay kumikinang sa kanyang daliri. Mukha silang perpekto, mukha silang masaya. Alam niyang lahat ng iyon ay isang palabas, isang malaking kasinungalingan. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang mga larawan, isang bahagi ng kanyang puso ang nadudurog pa rin. Ang babaeng halos pumatay sa kanya sa sakit at selos, ang babaeng kinamumuhian niya sa loob ng maraming buwan, ay ang kanyang general. At ang lalaking sumumpa na mamahalin siya habang buhay ay malapit ng ikasal sa iba, kahit na ito ay peke, bilang bahagi ng isang masalimuot na plano. Ang lahat ay isang napakalaking gulo ng kasinungalingan at katotohanan, at siya ay nasa gitna ng lahat. Sa ika-6 na araw, isang araw bago ang Makati Conference, isang delivery man ang dumating na may dalang isang opisyal na sulat para sa kanya. Galing ito sa korte. Binuksan niya ito nang may nanginginig na mga kamay. Ito ang pinal na desisyon. Ang annulment ay ipinagkaloob. At ayon sa desisyon, dahil sa psychological incapacity at abandonment sa panig niya, lahat ng conjugal assets ay mapupunta kay Vincent. Kasama na roon ang maliit na lupang ipinundar niya mula sa kanyang sariling sahod bago pa man sila ikasal. Kinuha ni Vincent ang lahat at sa huling talata, may isang restraining order. Bawal na siyang lumapit kay Vincent de Leon o sa kahit sinong miyembro ng pamilya nito. Binitawan niya ang papel. Nahulog ito sa sahig na parang isang tuyong dahon. Tapos na. Opisyal na. Wala na siya. Binura na siya sa buhay ni Vincent de Leon na parang isang pagkakamali. Umupo siya sa sahig ng walang laman na apartment. Walang kama. Walang mesa. Tanging isang kutsyon sa sahig at ang kanyang mga gamit. Wala siyang maramdaman. Walang galit. Walang sakit. Tanging isang nakabibinging kawalan. Talo siya. Bilang asawa, talo siya. Ipinagpalit siya. Itinapon. Bilang isang babae, talo siya. Ang kanyang pangalan ay dinungisan sa korte. Bilang isang tao, talo siya.
Ang lahat ng pinaghirapan niya ay kinuha sa kanya. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ng TV. Isang babaeng may pasa sa pisngi at pagod na mga mata. Ito na ba siya? Isang biktima? Isang talunan? Dahan-dahan, gumapang ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito ang luha ng isang aping asawa. Ito ay luha ng pagod. Pagod na sa pagpapanggap. Pagod na sa sakit. Pagod na sa lahat. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak. Umiyak siya para sa babaeng minsan ay nangarap ng isang masayang pamilya. Umiyak siya para sa sundalong nasasaktan sa ilalim ng uniporme. Umiyak siya hanggang sa wala nang mailuha pa. Nang tumigil ang kanyang pag-iyak, ang natira na lang ay katahimikan. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang bagay ang nagbago. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila gumaan. Ang sakit ay hindi nawala. Ngunit hindi na ito ang sentro ng kanyang mundo. Tumingin siya sa paligid ng walang laman na silid. Ito ang kanyang buhay ngayon. Walang laman. Pero dahil walang laman, maaari niya itong punuin muli. Ang kahit anong gusto niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Naglakad siya papunta sa kanyang maleta. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga damit, maingat na nakatupi ang kanyang uniforme. Ang uniforme ng isang koronel ng Armed Forces of the Philippines. Kinuha niya ito. Hinaplos niya ang tela. Naramdaman niya ang gaspang ng mga medalya at insignia na nakakabit dito. Isabela de Leon ay wala na. Iyon ang pangalan ng isang babaeng talunan. Ngunit si Colonel Isabela Ramos ay narito pa. Nagpunta siya sa banyo at naghilamos. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga pasa ay naroon pa. Ngunit ang kanyang mga mata ay iba na. Wala na ang sakit at kalituhan. Ang naroon na lang ay isang malamig at matatag na kapayapaan. Isa-isa, isinuot niya ang kanyang uniforme. Ang bawat butones na kanyang isinasara ay parang isang pintong isinasara sa kanyang nakaraan. Ang bawat medalyang kanyang inaayos ay isang paalala ng kanyang tunay na pagkatao, ng kanyang tunay na halaga. Nang kumpleto na ang kanyang suot, tumingin siyang muli sa salamin. Hindi na isang biktima ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang sundalo, isang opisyal, isang tagapagpatupad ng hustisya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. In-access niya ang kanyang contact list. Hinanap niya ang pangalan, Vincent. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay pinindot ang delete contact. Nang mga sandaling iyon, isang text message ang dumating sa kanyang secure phone mula kay General Cruz. 2 salita lang. Nakahanda na ang lahat. Huminga ng malalim si Isabela. Ang hangin ay pumasok sa kanyang mga baga, malinis at bago. Ang lahat ng pag-aalinlangan ay nawala. Nag-type siya ng kanyang sagot. Papunta na ako. Ang araw ng Makati Conference ay sumikat ng may pambihirang kinang. Para kay Vincent de Leon, ang sikat ng araw ay hindi lamang nagmumula sa langit. Ito ay nagmumula sa kanya. Ito ang araw ng kanyang koronasyon. Habang inaayos niya ang kanyang kurbata sa harap ng salamin ng kanyang penthouse suite, isang lugar na hindi pa natutungtungan ni Isabela. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang refleksyon niya sa salamin ay ang imahe ng tagumpay. Isang mataas na opisyal ng AFP, nakasuot ng kanyang pinakamataas na uniforme. Ang mga medalya ay kumikinang sa kanyang dibdib. Sa tabi niya ang larawan nila ni Alisa. Kuha noong gabing nag-propose siya. Ang perpektong power couple. Sir, nasa baba na po si Ma'am Alisa, sabi ng kanyang aide sa intercom. Papasukin mo siya, utos ni Vincent. Ilang sandali pa, pumasok si Alisa. Kung mayroon mang isang salita para ilarawan ito, iyon ay perpekto. Nakasuot ito ng isang eleganteng corporate attire. Isang testamento sa kanyang imahe bilang isang makapangyarihang business mogul. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting nagpaalis sa anumang natitirang kaba sa kanyang sistema. Handa ka na bang angkinin ang mundo, mahal ko?
Tanong ni Alisa habang inaayos ang kwelyo ng kanyang uniforme. Sa tabi mo, handa ako sa lahat. Sagot ni Vincent at hinalikan ito. Ang labi nito ay malambot ngunit malamig, gaya ng dati. Hindi niya ito pinansin. Ang biyahe papunta sa 5-star hotel sa Makati, kung saan gaganapin ang conference ay parang isang parada ng tagumpay. Ang mga mamamahayag ay nagkukumpulan sa labas. Ang mga flash ng kamera ay sumasalubong sa kanila na parang mga bituin. Magkahawak kamay silang lumabas ng sasakyan at naglakad sa red carpet. General De Leon! General De Leon! Sigaw ng mga reporter. Hindi pa siya general, ngunit para sa kanila, ito ay isang bagay na sigurado nang mangyayari. Ngumiti lang si Vincent at kumaway. Ito ang buhay na para sa kanya. Puno ng paghanga, puno ng kapangyarihan. Sa loob ng Grand Ballroom, ang lahat ng mahahalagang tao ay naroon. Mga general, mga senador, mga dayuhang investor. Bawat isa sa kanila ay bumabati sa kanya. Kinakamayan siya. Binabati siya sa kanyang nalalapit na kasal at sa tagumpay ng kanyang mga proyekto. Si General Romano ay naroon. Tinapik siya sa balikat na may isang makahulugang ngiti. Ngiti. Ito na ang araw mo, Vincent, sabi ng matandang general. Araw natin, General. Pagtatama ni Vincent, naramdaman niya na siya ang sentro ng universo. Bawat ngiti, bawat papuri ay nagpapakain sa kanyang ego. Tiningnan niya si Isabela sa kanyang isipan. Ang babaeng marahil ay nag-iimpake na ng kanyang mga basahan sa isang probinsya. Napangisi siya. Isang malayong-malayong alaala. Ang unang bahagi ng conference ay natapos. Dumating na ang oras para sa pinakamahalagang bahagi, ang pribadong pagpupulong sa boardroom, kung saan pipirmahan ang multibilyong pisong kontrata sa mga dayuhang investor. Ito ang deal na magpapatatag sa kanyang kapangyarihan at magpapayaman sa kanilang lahat habang buhay. It's time, bulong ni Alisa sa kanyang tabi. Naglakad sila papunta sa isang pribadong pasilyo, patungo sa executive boardroom sa pinakatuktok na palapag ng hotel. Ang mga gwardya ay nakatayo sa bawat sulok. Ang seguridad ay mahigpit. Pagkatapos nito, sabi ni Vincent kay Alisa habang naglalakad sila, hindi na natin kailangang magtago. Hindi na natin kailangang mag-alala sa kahit sino. Ang buong mundo ay mapapasa atin. Ngumiti si Alisa. I can't wait. Nakarating sila sa tapat ng isang malaking pinto na gawa sa mahogany. Ang pangalan sa labas, The Chairman's Room. Binuksan ng 2 gwardya ang pinto para sa kanila. Pumasok si Vincent. Inaasahang makikita ang mga investor na naghihintay. Ngunit ang silid ay halos walang laman. Sa loob, sa paligid ng isang malaking conference table, ay nakaupo ang 3 pinakamatataas na general ng armed forces, kabilang na ang chief of staff. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, walang bahid ng anumang ngiti. Walang mga investor, walang mga abogado. Kinabahan si Vincent. Chief Sirs, akala ko po. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, narinig niya ang malakas na pagsara ng pinto sa kanyang likuran. Click! Narinig niya ang tunog ng pag-lock nito. Humarap siya. Nakatayo roon si Alisa sa tabi ng pinto. Ang matamis na ngiti sa mukha nito ay nawala na. Ang natira ay isang ekspresyong hindi pa niya kailanman nakita. Isang ekspresyong kasing lamig ng bakal. Alisa, anong nangyayari? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig. Hindi sumagot si Alisa. Sa halip, dahan-dahan nitong hinubad ang suot na blazer ng kanyang corporate attire. At sa ilalim nito, ang laking gulat ni Vincent. Nakasuot si Alisa ng isang uniforme ng militar. Sa mga balikat nito ay naroon ang mga bituin ng isang general. Sa ngalan ng Armed Forces of the Philippines, nagsimulang magsalita si Alisa at ang kanyang boses ay hindi na ang malambing na boses na alam niya. Ito ay ang boses ng isang commander.
malakas, malinaw, at walang awa. Ikaw, Colonel Vincent De Leon, ay nasa ilalim ng isang opisyal na imbestigasyon para sa mga kasong korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan, at pagpatay. Napaatras si Vincent. Ano? Hindi. Hindi ito maaari. Alisa, anong kalokohan to? Hindi pinansin ni Alisa ang kanyang pagsigaw. Nagpatuloy ito. Lahat ng iyong ari-arian ay na-freeze na. Lahat ng iyong mga kasabwat kabilang si General Romano ay kasalukuyan ng inaaresto sa ibaba. Hindi! Nagsisinungaling ka! At para pangunahan ang paglalahad ng mga ebidensya laban sa iyo, sabi ni Alisa, at ang kanyang mga mata ay tumingin sa isa pang pinto sa kabilang dulo ng silid. Ipinapakilala ko ang aming lead investigating officer. Bumukas ang pinto at mula roon, isang figura ang lumabas. Nakatayo ng tuwid, nakasuot ng isang perpektong uniforme. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang mukha ay may mga peklat pa ng sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at walang anumang emosyon. Sa kanyang dibdib ay naroon ang insignia ng isang koronel. Ito, si Isabela Ramos, ang babaeng hinamak niya, ang babaeng itinapon niya, ang babaeng akala niya ay isa ng basura mula sa nakaraan. At sa sandaling iyon, alam na ni Vincent, tapos na ang laro. Ang hangin sa loob ng chairman's room ay tila naubos. Si Vincent ay nakatayo na, parang isang estatwa. Ang kanyang isip ay tumatangging tanggapin ang nakikita ng kanyang mga mata. Isabela. Hindi ito si Isabela ang kanyang asawa. Ang babaeng nasa harapan niya ay isang estranghero. Ang tindig nito ay matatag. Ang tingin ay matalim. Ang bawat hibla ng pagkatao nito ay sumisigaw ng awtoridad at kapangyarihan. Ang mga pasa sa mukha nito ay hindi na tanda ng kahinaan, kundi mga medalya mula sa isang laban na hindi niya alam na nangyayari. Belle? Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang bulong, isang desperadong pagsubok na ibalik ang dating mundo. Ngunit ang babae ay hindi kumurap. Colonel Isabela Ramos. Pagtatama nito, ang boses ay kalmado at formal, na lalong nagpadurog sa natitirang pag-asa ni Vincent. Bumaling ang tingin ni Vincent kay Alisa. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito? Ang kanyang boses ay puno ng di paniniwala. Ang relasyon natin, ang kasal, lahat kasinungalingan? Ang tawag doon ay undercover operation, Colonel De Leon. Sagot ni General Cruz, walang bahid ng emosyon. Isang bagay na dapat ay alam mo kung hindi ka lang naging bulag sa sarili mong ambisyon. Isang tawa ang kumawala kay Vincent. Isang tawang baliw, puno ng desperasyon. Hindi ito nangyayari. Isa itong masamang panaginip. Hindi ito panaginip, Vincent, sabi ni Isabela. At sa pagtawag nito, sa kanyang unang pangalan, isang kislap ng dating sakit ang dumaan sa mga mata nito. Ngunit agad ding nawala, pinalitan ng bakal na determinasyon. Ito ang katotohanan. Naglakad si Isabela papunta sa conference table. Nagbukas siya ng isang laptop. Sa malaking screen sa likod niya, isang imahe ang lumabas. Ang logo ng Armed Forces of the Philippines na may mga salitang Top Secret, Internal Affairs Investigation. Sa loob ng 10 buwan, nagsimulang magsalita si Colonel Ramos. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Ako ay na-assign bilang pangunahing ahente sa isang misyon para imbestigahan ang mga hinala ng malawakang korupsyon sa loob ng AFP. Habang nagsasalita si Isabela, ang bawat salita ay matatag at may bigat. Wala na ang kaba, wala na ang sakit, tanging ang misyon na lamang. Tiningnan niya si Vincent. Nakita niya ang pagkasira sa mukha nito, ang pagguho ng mundo nito, ngunit hindi siya nakaramdam ng saya. Ang naramdaman niya ay isang malungkot na pagtanggap. Ito ang kinahinatnan ng lalaking minsan niyang minahal.
Ang aming investigasyon ay nagturo sa isang network na pinamumunuan ng isang mataas na opisyal. Nagpatuloy siya. Isang opisyal na gumagamit ng kanyang posisyon para magbenta ng mga kagamitan ng militar, lumikha ng mga ghost project, at tumanggap ng suhol mula sa mga ilegal na organisasyon. Nag-click siya. Isang larawan ang lumabas sa screen. Si Vincent na nakikipagkamay kay General Romano. Sinundan ito ng mga bank statement mula sa mga offshore accounts, mga numero, milyon-milyong dolyar. Ang target, sabi ni Isabela, ay si Colonel Vincent de Leon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Vincent. Nakita niya ang galit na pumalit sa pagkalito. Ikaw! Sigaw ni Vincent. Ikaw na ahas ka. Habang natutulog ako sa tabi mo, tinatraidor mo ako. Katulad ng ginawa mo sa akin? Mahinahong sagot ni Isabela. Hindi niya hinayaang masira ang kanyang postura. Ang pagkakaiba lang, Vincent, ay ang ginagawa ko ay para sa bayan. Ang sayo ay para sa sarili mo. Nag-click siyang muli. Isang audio file ang tumunog. Ang boses ni Vincent at Romano na na-record mula sa device na ikinabit niya sa party. Si Vincent natuto siya. Masyado siyang maraming tanong. Masyadong matuwid. Ang boses ni Romano ay umalingaw-ngaw na nagkukumpirma sa kanilang hinala. Nanlaki ang mga mata ni Vincent. Tumingin siya sa mga general na nakaupo na para bang naghahanap ng tulong. Ngunit ang mga ito ay nakatingin lang sa kanya na may pagkasuklam. At hindi lang korupsyon ang kaso mo, sabi ni General Cruz. Sa wakas ay nagsalita muli. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. May dugo sa mga kamay mo, De Leon. Isang video ang lumabas sa screen. Isang video na kuha mula sa body cam na recover mula sa isa sa mga sundalong namatay sa Mindanao. Ang video ay magulo, ngunit malinaw ang mga boses. Ang boses ng isang batang tenyente. Sir, may mali dito. Patibong to. Hindi natin pwedeng iwan si Corporal. Ang boses ni Vincent, bata pa ngunit malupit na. Hayaan mo siya. Sumunod ka sa utos ko, Cruz. That's an order. Ang huling imahe ay ang mukha ni First Lieutenant Marco Cruz na lumingon sa kamera na may ekspresyon ng pagtataksil bago tuluyang lamunin ng isang pagsabog ang lahat. Ang kapatid ko. Bulong ni Alisa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng galit. Iniwan mo siyang mamatay. Sa puntong yon, gumuho si Vincent. Hindi dahil sa mga kaso ng korupsyon, hindi dahil sa pagkawala ng kanyang pera o kapangyarihan. Gumuho siya dahil sa bigat ng katotohanan na ang dalawang babaeng pinakaminaliit niya sa buong buhay niya, ang asawang itinuring niyang basahan at ang babaeng akala niya ay isang tropeo, ay ang dalawang taong nagplano at nagpatupad ng kanyang pagbagsak. Siya, ang dakilang Vincent de Leon, ay naging isang laruan lamang sa kanilang mga kamay. Napaluhod siya, hindi na siya makatayo. Ang kanyang uniforme na kanina lang ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay parang isang costume ng isang payaso sa isang trahedya. Wala kang kwenta, sabi niya. Nakatingin kay Isabela, ang kanyang mga salita ay halos hindi na marinig. Isa ka lang. Isa ka lang. Isa akong sundalo, Vincent. Pagtatapos ni Isabela, ang kanyang boses ay hindi na galit, kundi puno ng isang nakakapagod na awa. Noon pa man, hindi mo lang nakita. Binasa ni General Cruz ang kanyang mga karapatan. 2 sundalo mula sa military police ang pumasok at marahang itinaas si Vincent. Hindi na ito pumalag. Ang kanyang mga mata ay blanko. Ang kanyang kaluluwa ay basag na. Habang dinadala siya palabas, ang kanyang mga mata at ang mga mata ni Isabela ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Walang pag-ibig, walang galit. Tanging ang mapait na katapusan ng isang kwentong hindi dapat nangyari. Nang sumara ang pinto at ang tanging natira sa silid ay ang mga matataas na opisyal at ang 2 babae, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Tapos na.
Ang hari ay bumagsak na. Ang balita ng pag-aresto kay Colonel Vincent de Leon at sa kanyang mga kasabwat ay kumalat na parang apoy. Sa loob ng 24 na oras, ito ang tanging laman ng bawat news channel, bawat dyaryo, at bawat usapan sa mga kapihan. Ang imahe ni Vincent na inaakay palabas ng hotel na may blangkong mga mata ay paulit-ulit na ipinapalabas. Isang malagim na paalala kung paano bumabagsak ang mga pinakamataas. Ang Armed Forces of the Philippines ay nagsagawa ng isang malawakang paglilinis. Si General Romano at ang iba pang mga opisyal na sangkot ay sumuko ng walang laban. Ang buong network na binuo ni Vincent sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang araw lang. Para kay Isabela, ang mga sumunod na linggo ay isang pagbabalik sa kanyang tunay na mundo. Wala na ang luma at kupas na duster. Bumalik na ang plansadong uniforme. Wala na ang maliit na apartment. Bumalik na siya sa loob ng kampo. Tinulungan niya ang team sa pag-aayos ng mga ebidensya at sa paghahanda para sa court-martial. Naging bayani siya sa loob ng kanilang unit. Isang alamat. Ang babaeng nagpabagsak sa isa sa mga pinakatusong opisyal sa kasaysayan ng AFP, ngunit hindi niya naramdaman na isa siyang bayani. Ang naramdaman niya ay isang nakakapagod na kapayapaan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit sa kanyang bagong opisina, isang opisina na may pangalan niyang nakaukit sa pinto, isang staff sergeant ang pumasok. "Ma'am, may bisita po kayo," sabi nito. Pumasok si General Alisa Cruz, hindi na nakasuot ng uniforme, kundi isang simpleng itim na blusa at pantalon. "General," bati ni Isabela, tumayo at sumaludo. "At ease, Colonel," sabi ni Alisa na may isang maliit, halos hindi mapansing na ngiti. "Wala na tayo sa duty." Naupo si Alisa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isabela ang general na tila magaan ang pakiramdam. Ang bigat na laging nakapasan sa mga balikat nito ay tila nabawasan. "Kamusta ka, Belle?" tanong ni Alisa, ginagamit ang kanyang palayaw sa unang pagkakataon. "Ayos lang po, ma'am," sagot ni Isabela. "Ginagawa ang trabaho. Narinig ko ang tungkol sa promotion mo. Congratulations," sabi ni Alisa. "You deserve it. Higit pa dyan." "Salamat po." Nagkaroon ng isang komportableng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Hindi na sila ang general at ang ahente. Sila ay dalawang babaeng nagtagumpay sa isang napakabigat na laban. "Nabisita ko siya sa kulungan," biglang sabi ni Alisa. "Si Vincent?" Napatingin si Isabela. "Hindi para sa sarili ko," paglilinaw ni Alisa. "Para kay Marco. Gusto kong makita niya sa mga mata ko na tapos na ang hustisya para sa kapatid ko ay naibigay na." Anong sinabi niya?" Mahinang tanong ni Isabela. Umiling si Alisa. Wala. Nakatitig lang siya sa kawalan. Parang isang taong wala ng kaluluwa. Ang sabi ng mga doktor, he's suffering from a complete mental breakdown. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Isang kirot ang naramdaman ni Isabela. Hindi awa, kundi isang uri ng kalungkutan para sa lalaking minsan ay puno ng buhay at pangarap, na ngayon ay isa na lamang anino-nuno ng kanyang dating sarili. Nga pala, sabi ni Alisa, inilapag ang isang brown envelope sa mesa. "Pinabibigay ng legal department. Ang lahat ng ari-arian na kinuha sa'yo ay naibalik na, pati na rin ang danyos." Tiningnan lang ni Isabela ang sobre. "Aalis na ako, Belle," sabi ni Alisa. Tumayo. "Magtitake ako ng isang mahabang leave. Pupunta ako sa probinsya. Magpapahinga. Siguro, oras na para maging si Alisa lang muna. Hindi si General Cruz." Tumayo rin si Isabela. "Saan po kayo pupunta, ma'am?" Ngumiti si Alisa, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Sa isang lugar na tahimik, sa tabi ng dagat, kung saan laging sumisikat ang araw. Naglakad ito papunta sa pinto. Bago ito tuluyang lumabas, lumingon itong muli. "Salamat sa lahat, Colonel. Trabaho ko po yon, General."
Sagot ni Isabela. Hindi. Pagtatama ni Alisa. Ang ginawa mo, higit pa yun sa trabaho. Mag-ingat ka, Isabela. At tuluyan na itong umalis. Naiwan si Isabela sa kanyang opisina. Tiningnan niya ang sobre sa mesa. Tiningnan niya ang kanyang bagong uniforme na nakakasabit. Tiningnan niya ang magandang tanawin mula sa kanyang bintana. Nakuha na niya ang lahat ng ipinaglaban niya. Ang hustisya, ang respeto, ang kanyang karera. Ngunit habang tinitingnan niya ang abalang kampo sa labas, ang mga truck ng militar na dumadaan, ang mga sundalong nagmamartsa, naramdaman niya na may kulang o baka may sobra. Ang ingay, ang gulo, ang bigat ng responsibilidad. Kinuha niya ang isang blangkong papel at isang ballpen. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na hindi niya inaasahan. Isang desisyon para sa kanyang sarili, para sa wakas. Ang amoy ng ngalat mula sa dagat at ang samyo ng sariwang kape ang gumising kay Isabela. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, hindi sa tunog ng diyana ng kampo, kundi sa mahinang huni ng mga ibon at sa ritmikong tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Wala na siya sa Maynila. 3 buwan na ang nakalipas mula nang huli niyang makita ang loob ng isang opisina sa militar. Ang sulat na isinulat niya noong araw na yon ay isang formal na request. Isang request para sa isang indefinite leave na may kasamang transfer, hindi para sa isang mas mataas na posisyon sa Camp Aguinaldo, kundi para sa isang simpleng posisyon bilang isang independent inspector sa isang maliit at tahimik na coastal command sa Palawan. Marami ang nagulat, marami ang nanghinayang, ngunit para kay Isabela, iyon ang pinakatamang desisyon na ginawa niya sa buong buhay niya. Tumayo siya mula sa kanyang kama at nagtungo sa maliit na balkonahe ng kanyang bahay. Hindi ito isang kondominium. Isa itong maliit na kubo na nakatayo sa buhanginan, sapat lang para sa isang tao. Mula roon, tanaw niya ang walang katapusang asul ng dagat na unti-unting nililiwanagan ng ginintuang sinag ng sumisikat na araw. Wala na ang mga uniforme at ang bigat ng mga medalya. Nakasuot lang siya ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakalugay, hinahayaang laruin ng banayad na hangin. Ang mga peklat sa kanyang mukha ay halos hindi na makita, ngunit naroon pa rin sila. Isang banayad na paalala, hindi ng sakit, kundi ng katatagan. Nagtimpla siya ng kape at umupo sa isang silyang yantok sa balkonahe. Ipinatong ang kanyang mga paa sa rehas. Ito na ang kanyang umaga. Tahimik, payapa. Sa kanya, nakita niya ang ilang mga mangingisda na naghahanda na sa kanilang pagpalaot. Kumaway sila sa kanya. Kumaway siya pabalik na may isang tunay na ngiti. Dito, hindi siya si Colonel Ramos, ang bayani ng AFP. Dito, siya lang si Ma'am Belle, ang bagong lipat na kapitbahay na mahilig maglakad sa dalampasigan tuwing umaga. Isang sulat ang nakapatong sa kanyang maliit na mesa. Dumating ito kahapon. Galing ito sa isang pamilyar na tao, ngunit walang ranggo o opisyal na letterhead. Binuksan niya ito. Belle, kamusta ka na? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Ako narito sa isang lugar na halos kamukha ng paraiso. Ang sabi ng mga lokal, dito raw pinakamagandang pagmasdan ang paglubog ng araw. Siguro may punto sila. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sumusulat ako para magpasalamat. Hindi bilang isang general, kundi bilang isang kapatid na nakahanap ng kapayapaan. Ang hustisya ay naibigay na at sa wakas, pagkatapos ng 5 taon, makakatulog na ako ng mahimbing. Narinig ko ang tungkol sa desisyon mo. Sa totoo lang, hindi ako nagulat. Ikaw at ako, pareho tayong nagbigay ng malaking bahagi ng ating buhay para sa serbisyo. Siguro, oras na para bigyan naman natin ang ating mga sarili ng kapayapaan na ipinaglaban natin para sa iba. Sana, mahanap mo ang hinahanap mo dyan. At sana, balang araw, kapag handa na ang lahat,
makapagkape tayo ulit. Sa tabi ng dagat, bilang dalawang ordinaryong babae na nakaligtas sa unos. Nagmamahal, Alisa tinupi ni Isabela ang sulat at inilagay sa tabi ng kanyang tasa. Napangiti siya. Oo, isang araw. Huminga siya ng malalim. Nilalasap ang sariwang hangin. Ang nakaraan ay hindi na isang mabigat na tanikala. Ito ay isa na lamang kwento, isang bahagi ng kung sino siya. Ngunit hindi na ito ang kabuuan niya. Nawalan siya ng asawa, nawalan siya ng isang buhay na akala niya ay para sa kanya. Ngunit sa proseso, natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga. Natagpuan niya ang kanyang sarili, ang kanyang lakas, ang kanyang kalayaan. Tumayo siya at naglakad pababa sa buhanginan. Hinayaan niyang abutin ng malamig na tubig ng dagat ang kanyang mga paa. Pinanood niya ang araw na unti-unting umaangat sa kalangitan. Pinipinta ang mundo ng mga kulay ng pag-asa at bagong simula. Hindi ito isang pagtatapos na parang sa pelikula, na may mga palakpakan at mga parangal. Ito ay isang tahimik na tagumpay, isang personal na pagbangon, at habang nakatayo siyang mag-isa sa dalampasigan, nakaharap sa bukang liwayway, naramdaman ni Isabela Ramos sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon na siya ay tunay na malaya at higit sa lahat siya ay buo.